Dito muna tayo mga kababayan sa ICC. Baka sinasabi nyo, eto si Mark, wala na, hindi na tayo binigyan ng update doon sa ICC. O makinig po tayo mga kababayan. Naku, maganda po ito. O, update po ito. Galing po kay Attorney Cristina Conti, mga boss. O, game. Natin. Opo. Papa-interview to, hindi sa atin. Ay, ganyan? Ayaw sa atin ni Attorney Conti. Nakakatampo naman yata, ma'am. Ba't ganyan? Favoritism kayo, ha? Paborito ni Kabayan yan. Kasi magaling magpaliwanag eh. Hindi, napatawag kami, Attorney, kasi nakita namin itong panawagan ng ICC para sa mga saksi. Ano ito? Ano itong pinapanawagan sa mga saksi? Pakipaliwanag nyo nga po. Importante yung paghahanap nila ng saksi kasi yan yung magpapatunay no. Narinig nyo mga kababayan, ICC na po ICC na po ang nananawagan mga bossing sa mga saksi. Ibig sabihin sa mga testigo. In investigation, ang tanong, who is most responsible? May mga 6 na pangalan na tinutukoy yung ICC, pero iniisip nila, ang sitwasyon nila ngayon, more is better. Kaya, even including the testimony of Kerwin Espinosa dito sa Quadcom, ang iniisip nila, baka meron pa. Yan. Ang opportunity na medyo parang mahina yung signal ni Attorney Conti, ano? Parang nawawala-wala yung signal motor niya, no? Pero parang napuputol-putol. Ibig sabihin nito, parang open call ito. Kung sino man yung gustong maging saksi doon sa war on drugs ng dating administrasyon, lumantad kayo. Parang gano'n. Parang mga kababayan, no? Parang wala na. Open na po sa Pilipinas. O kung sino man yung mga nakakaalam, gustong maging saksi, gustong tumestigo. Hali kayo, pwede na. Ito na po kaya, mga bossing, yung sinasabi ng Department of Justice na, di makikipagtulungan na kami sa kanila, wala nang harang-harang. Dati ayaw payagan eh. Kapag lumapag sila at meron silang inaresto sa Pilipinas, sila ang aarestuhin namin. Dati ganun po ang sinasabi sa ICC eh. Ngayon iba na, ang layo na po. Makikipagtulungan na po para mabigyan ng mabilis na hustisya yung mga nalabag po ang karapatang pantao. Parang hindi ko pa nakikita yung exact call, yung exact na pronouncement nila. Pero dati, may ganung imbitasyon sa mga biktima. Una, para magbigay ng information or magbigay ng pananaw nila bilang biktima. May pahaging na din na baka gusto niyong mag-witness. Pero syempre, ipit din kami dun sa punto ng sinong maituturo. Actually, Attorney, bago daw ito at saka, actually, naka-Filipino pa eh. Pero ang heading nakalagay, core. Nakatagalog na mga kababayan. Nung isang araw po, sila po ay naghahanap ng interpreter na mag-i-interpret po, nung Bisaya at Tagalog. Siguro nakahanap na po at nakasulat na sa wikang Pilipino, mga bossing. Mukhang talagang lubusan na po, mga kababayan, na nakikipagtulungan na ang gobyerno o ang DOJ sa ICC. Penale Internationale or International Criminal Court. At tinagalog pa nila. Basahin mo nga, partner. 3 paragraphs lang naman yan. Sandali lang. May napapansin ba kayo doon sa mic? Ayun Hindi ba si Shrek ba yan? Kung di ako nagkakamali. Bakit kaya may Shrek dyan? Sabi ni paring Vincento, Par Mike, nice buhaya shirt. Salamat po, paring Vincent. Iniimbestigahan ang tanggapan ng taga-usig o Office of the Prosecutor OTP ng pandaigdigang hukumang pangkrimen o International Criminal Court ang mga alegasyon ng mga krimen laban sa sangkatauhan, kabilang ang pagpatay, excuse me po, pagpatay, torture at karahasang sexual na isinagawa bilang bahagi ng tinatawag na kampanyang Giyera Laban sa Droga sa pagitan ng Hunyo 2016 at Marso 2019. Nananawagan kami sa mga direktang saksi sa mga pangyayaring ito. Ayan na po mga kababayan. Dati talagang hindi po natin maririnig yan eh.
Dati medyo ano pa ho mga kababayan, hindi pwede yan. Hindi kami makikipagtulungan sa investigasyon. O ngayon, no, rektahan na po nilang sinasabi sa wikang Tagalog. Nakakita na po siguro ng interpreter. Na kung sino man ang gustong tumestigo, kung sino man ang mga nakasaksi doon sa mga pangyayaring yon, kontakin nyo na kami. Rektahan na, kontakin. Nako, mga kababayan, palapit ho ng palapit ang araw, ang panahon na mukhang si Bato tuluyan na pong maluluha, maiiyak. No? Sabi ni Sir Odi Lenon, yan na ang ICC, may iiyak na naman dito. Sasabihin na naman po sa atin, mga kababayan, ng mga DDS, ano na naman? Puro kayo ICC, hanggang ngayon wala pa. No? Puro kayo ICC, hanggang ngayon wala pa. Sabi ni Romy Escalera, PBBM, ano na? Ayan, di umaten si Inday. Sir Santiago, bakit December 11 pa? Nakakabuelo pa yan. Baka siguro, sir, mag-aano pa sila, mag-aaral pa sila kung anong gagawin nilang paliwanag dito. Ano po, tuloy natin ito munang sa ICC. Pagkatapos ng ICC, rektahan agad natin yung hindi pagdalo. Ito, kabilang ang mga miyembro ng PNP at iba pang mga alagad ng batas na sangkot sa mga pangyayaring ito na lumapit at makipag-ugnayan sa amin. Kung nais ninyong gawin ito, mangyaring bisitahin ang sumusunod na link. Naku po mga kababayan, pati po yung mga Philippine National Police, no? Yan po sila, pwede magtestigo yan. Kasi sila yung mismong direktang inuutusan Sila yung mismong direktang nakakaalam. Sila din po yung mismong direkta na nakakatanggap ng reward system daw po, mga kababayan. At para mapagaan ang kanilang kaso, hindi sila lubusang madiin. Ako naniniwala ho, mga bossing, yung iba sa kanila na sumunod po kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ay, Diyos ko, naniniwala ako, biktima lang din po yun. Para mapatunayan nyo na biktima kayo, nako, ayan ang ICC, no? Sabi nga nila, ika nga nila, kung sino yung pinaka-less o kung hindi ikaw yung mastermind, pwede kang mag-undergo, pwede kang umilalim sa Witness Protection Program. Sabi ni Walang Kwentang Vlog, boss, apply ako sa inyo, 500K pala. BBM, ano? 500K. Ang lupit, ano? Mayaman pala ako, nakakatanggap ako ng 500K. Inggit kayo, ano? No? Alam nyo, iniinggit nyo yung mga sarili ninyo sa mga iniimbento nyong mga bayarang 500K. Malupit, ha? Nang-aasar na lang ako sa inyo. Binabayaran pa ako sa tingin ninyo ng 500K. Ay, naku. Mayaman pala si Mark Ramos. Bukod sa kumikita na sa YouTube, binibigyan pa daw ng 500K. Iniinggit po nila yung mga sarili nila. No? Pinapaniwala po nila, mga kababayan, yung sarili nila. Biruin nyo ang taas ng tingin sa akin itong mga ito. Nang aasar na lang, naniniwala pa sila, nabayad ako ng 500K. Saan kayo makakatingin nun? Tuloy. Upang kumpidensyal na maibahagi sa amin ang inyong paunang impormasyon. https appeals.icc-cpi.int. Yun. May ganyang notice, attorney. Bago po yan, ma'am. Pero, pero una, ang indication niya, number 1, Filipino. Ibig sabihin, talagang tinututukan nila, talagang may team sila para sa sitwasyon natin. Opo. Ang ginawa din niya yan para sa Venezuela. Naku ho, mga kababayan. Ang tanging sasabihin po ng mga Duterte dito at mga followers nila, pinupolitika kami. No? Pinupolitika kami. Yan na lang po ang tanging masasabi niya mga yan. Tapos baka ho biglang mag-alahari Roque na huyang mga yan, mga boss. No? Baka biglang mag-alahari Roque na yang mga yan, boss. Tuloy natin. Nag-release sila ng information or ng instruction in Spanish. So sabi nila, baka hindi lahat marunong ng English. Sabi nga, ayan, sinagot tuloy kayo ni Ma'am Yolanda. Bakit naiinggit kayo dahil 500K ang bayad? Kasi kayo 500, binawasan pa. Naging 200 na lang. Kinupitan pa kayo. Ano ho? Oo nga, tama. Salamat
Ma'am Yolanda Espiritu. Oh,